Umalma ang National Commission for Culture and the Arts sa nais ng ilang kumpanya na ipangalan sa ating mga bayani tulad na lang ni Jose Rizal ang kanilang mga alak. Paano naman kasi imbis daw na maging simbolo ng kabayanihan sa mga kabataan, baka umuno mas makilala ang mga bayani bilang nakalalasing na inumin. May news to go si Cedric Castillo. Dito sa Luneta, harana ang ipinansalubong sa kaarawan ni Dr. Jose Protasio Rizal. At kung hanggang ngayon, buhay na buhay pa rin ang kanyang diwa, ang espiritu naman ni Rizal, tila gustong ibote ng isang kumpanyang gumagawa ng alak, Rizal Beer. Parang pangit naman yata ng gamitin pangalang Rizal sa beer. Bakit po? Eh, pangalan ng ano natin yan ng national hero natin. Sa akin, okay lang yun. Bakit hindi? Kung tinatangkilik natin, bakit hindi? Kung makakita ka ng ganung bote, titikman mo. Di na po. Pag tinangkilik po, parang hindi na rin po natin ginalang si Rizal. Nakarating sa National Commission for Culture and the Arts o NCCA ang plano ng kumpanyang maglabas ng nakalalasing na inumin na ang brand, apelyido ni Pepe. Maliban kay Rizal, ilang alcoholic drinks pa ang balak pangalanang Bonifacio, Gomburza at Intramuros. Pati ang Tacloban gusto ring gawing brand name ng isang inumin. Buwelta ng NCCA. Napakahalaga ng mga taong ito sa ating kasaysayan, sa ating identity bilang mga Pilipino. Ngayon, kung papasukan natin ng image na salungat dun sa pinanindigan ng mga ito, para sa isang bagay na napaka-commercial, sa isang bagay na nire-relate pa natin sa bisyo, nahahaluan yung message. If only for the humanitarian aspect ng paggamit ng pangalan ng Tacloban, gusto namin na huminay-hinay sana muna ang pagpapayag ng IPO. Ang IPO o Intellectual Property Office ang siyang nag-a-approve ng brand names. Sa isang statement, nilinaw nitong hindi pa kumpleto ang registration ng mga tatak na Rizal at Bonifacio, habang ang Gomburza at Tacloban pinag-aaralan pa. Aprobado na ang Intramuros, pero paliwanag ng IPO, isa itong arbitrary mark at pinapayagan sa international standards ang paggamit ng ganito. Aminado ang NCCA, wala naman daw guideline sa paggamit ng pangalan ng mga bayani bilang brand names. Pero Yung imahen nila, yung mga associations kay Rizal, kay Bonifacio, ang kanilang images ng mga monumento nila, intangibles yan at pinoprotektahan yan ng Pilipinas. Paano na yung mga tao na hindi pa nakakapasok, yung mga batang hindi pumapasok? Pag pumasok sila sa school, imbis na ma-relate nila ang mukha ni Rizal sa isang bayani, maire-relate na nila ito sa isang bote ng alcohol. maging sa National Historical Commission of the Philippines o NHCP, hindi pasado ang mga naturang brand name ng nakalalasing na inumin. Ngayon pa lang ako i-discourage ko na the use of pictures of our heroes and heroines, including our historical sites. No? Maybe if it is other products, hindi alak, maaring kaagad sabihin ko pwede. Sinubukan namin hinga ng pahayag ang kumpanyang nagpapa-approve ng brand names ng mga inumin. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin sila nagbibigay ng official statement. Cedric Castillo, GMA News.